Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay magsitayo tayong lahat upang magdasal. Okay. Erika, pwede bang ikaw ay mamuno sa ating pagdarasal ngayong araw na ito? Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga bata, bago tayo magsiupo, ay siguraduhin muna nating malinis ang ilalim ng ating mga upuan. Okay, malinis na ba? Maaari na magsiupo ang lahat. Okay, ngayon ay mag-check tayo ng ating attendance. Kung sino ang lumiban ngayon sa ating klase. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ay maaaring itaas ang inyong kamay. Okay? Abinoha? Present. Flavier Janmark? Present. Poresa TJ? Okay, present. Magaling! Lahat ngayon ay pumasok at walang lumiban sa ating klase. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong pag-aaralan, ay maaari nyo bang ibigay sa akin kung ano ang ating huling pinag-aralan nitong nakaraang araw? Okay, Mabel, ano ang ating huling pinag-aralan? Tungkol saan? Magaling! Ang mga trabaho sa ating komunidad. Maaari mo bang ulitin ko rin? Okay. Ang ating huling pinag-aralan ay ang mga trabaho sa ating komunidad. Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa kung ano ang mga trabaho na ito? Okay, Bon. Pulis, magaling. Okay, EJ. Bombero, tama. O ikaw, Jaja. Ano? Doktor. Magaling. Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong pag-aaralan. Meron ako dito mga larawan. At ang mga nasa larawan ay inyong huhulaan at ilalarawan. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon, ang unang larawan, ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Magaling! Puno ng nara. Kasunod na larawan. Ano ang inyong nakikita sa pangalawang larawan? Agila o ibon. Magaling! Sa pangatlong larawan, tao o si Jose Rizal. Magaling. Sa pang-apat na larawan, ano ang inyong nakikita? Watawat, mahusay. Sa kasunod na larawan, sampagita o bulaklak. Magaling mga bata. At para sa ating huling larawan, ano ang inyong nakikita? Okay, tama. Bahay or bahay kubo. Magaling mga bata. Bigyan naman ng inyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. Ngayon, alam nyo ba ang mga larawang ito? Ay ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At ang mga larawang ito ay halimbawa ng
Sa tingin ninyo, tungkol saan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Tingin nyo, ano? Tulad ng bahay kubo, Nara, Agila, tao o si Jose Rizal, ang ating pambansang watawat, bulaklak na sampagita. Sa tingin niyo ano ito? Ito ay nagsisimula sa letter P at nagtatapos sa letter S. Okay? Nahulaan nyo na ba kung ano ito? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa ating pambansang sagisag ng Pilipinas. Alam nyo ba, meron ako dito isang tinatawag na mahiwagang aklat. Handa na ba kayong makita kung ano ang tinatawag na mahiwagang aklat ni teacher? Okay. Una, bago tayo magsimula sa ating bagong pag-aaralan, maaaring maupo ng maayos. Okay? Makinig ng mabuti at tumingin kay teacher. Okay. Handa na ba kayo mga bata? Magaling. Okay. Nakikita nyo ba? Okay. Ito ang ating pambansang sagisag ng Pilipinas. Ang una ay ang ating watawat ng Pilipinas at si Jose Rizal. Ang una ay ang watawat ng Pilipinas. Saan nyo ba nakikita ang ating watawat ng Pilipinas? Maaari nyo bang sabihin kung saan kayo nakakita ng watawat ng Pilipinas? Okay. Ira? Tama! Sa paaralan meron ito. Saan pa? Okay, Ethan? Saan? Sa barangay hall. Okay, tama, magaling. Ang inyong mga sinabing sagot ay tama. Dahil una sa lahat, ang ating watawat ng Pilipinas ang sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. At ang watawat ng Pilipinas ay binubuo ng mga isang araw, 3 bituin, kulay asol, at kulay pula, na kung saan ang kulay asul na kulay sa taas ng ating watawat ay sumusimbolo sa ating kalinisan, kagitingan, at kapayapaan. At ang kulay pula naman ay sumisimbolo sa katapangan ng bawat Pilipino. At ang araw naman at ang 8 sinag nito ay sumisimbolo sa mga probinsya na nag-aklas laban sa mga kalaban at dayuhan. At 3 bituin ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sunod naman, sandali, naintindihan nyo ba kung ano ang watawat natin? Ngayon, alam nyo na. Okay, magaling. Ngayon, dumako naman tayo sa kasunod. Kilala nyo ba to? Saan nyo to nakikita? Ang taong ito ay si Jose Rizal. Magaling mga bata. Saan nyo nakikita si Jose Rizal? Saan? Okay, Casey. Saan mo nakikita si Jose Rizal? Luneta Park. Magaling. Saan pa? Okay. Lance, saan? Sa piso. Okay, tama. Lahat ng mga sinabi ninyong sagot ay tama. Si Jose Rizal ay merong estatwa sa Luneta Park. Dahil si Jose Rizal ang ating pambansang bayani.
Siya ay binaril dahil sa pagtatanggol at pag-aaklas niya tungkol sa ating bayan or sa ating bansa. Kaya ginawang bayani si Jose Rizal dahil siya ay matalino at marami siyang ginawa sa ating bansa upang matauhan ang ating mga kababayan, upang lumaban sa mga dayuhan. Okay, kasunod. Ang kasunod na larawan ay ang sampagita at ang puno ng nara. Okay. Saan kayo nakakita ng sampagita? Sino na sa inyong nakakita ng sampagita? Ito ay kulay puti, magaling. At ito ay mabangong bulaklak kahit ito ay maliit. Saan kayo nakakita nito? Karaniwan, saan kayo nakakita ng bulaklak ng sampagita? Saan, mga bata? Okay. Mabel, saan? Tama, sa simbahan. Meron itong mga nagbibinta or may mga nag-aalay para sa mga santo. Magaling. Tinawag natin na ang sampagita na pambansang bulaklak dahil noong unang panahon na ito na ang ating kinagisnan. Mula pagkabata pa lamang ito na sinasabi sa atin ng mga magulang na ang sampagita ang ating pambansang bulaklak. Ngayon ay bihira na ang makikita natin ganitong halaman dahil marami nang umuusbong ngayon na iba't ibang uri ng bulaklak. Pero sana naman, ngayon na alam ninyo kung ano ang ating pambansang bulaklak, ay hindi nyo sana ito maalis sa inyong mga isipan. Ang sunod ay ang puno ng nara. Puno ng nara. Okay. Sino sa inyo ang nakakita na dito ng puno ng nara? Sino? Ay, magaling. Madami na nakakita ng puno ng nara. Anong uri o klase o paano nyo mailalarawan ang puno ng nara? Sige nga. Sige nga, Bon. Sige. Ano? Paano mo mailalarawan ang puno ng nara? Okay, magaling. Ang puno ng nara ay malaki. Tama. Mataas na puno at matibay. Totoo yan, mga bata. Tama ang sinabi ni Bon. Very good. Ang puno ng nara ay malaki, mataas, at matibay. Kaya siya ang ginawang pambansang puno ng Pilipinas. Dahil sa angkin nitong tibay. Kahit bagyo man ang dumaan o anumang sakuna ay hindi agad-agad itong nasisira. Maraming iba't ibang uri ng puno. Ngunit nag-iisa ang puno ng nara na pambansang puno ng Pilipinas. Okay? Kasunod naman ay ang nakikita nyo ba mga bata kung ano ito? Okay. Ito ay ang ating pambansang ibon at pambansang hayop. Ang agila at ang kalabaw. Ngayon, sino sa inyo ang nakakita na ng pambansang ibon or agila? Meron na bang nakakita sa inyo ng agila sa personal? Okay, may ilan. O ikaw, Corinne, saan ka nakakita ng pambansang ibon or agila? Okay, sa telebisyon. Magaling. Sino nakakita nga dito sa personal ng agila?
Okay, Jaja. Saan ka nakakita? Sa Manila Zoo. Okay, or sa mga park. Tama! Dahil ang ibon na ito or agila na ito ay endangered species or delikado at bawal itong patayin. Maaaring makulong ang sino man na pumatay sa ating pambansang agila dahil kukunti na lamang ang kanilang mga uri. Kaya ito tinawag na pambansang ibon dahil sa angking nitong taas lumipad, sa tindig nito, at sa mga kanyang kuko na kung saan pinapakita na panlaban sa kanyang mga kalaban. At ang mahabang tuka na ginagamit nito upang kumuha or tumugis ng kanyang mga kakainin or papatayin. Sunod ay ang pambansang hayop ng Pilipinas o ang kalabaw o in English ay carabao. Mga bata, alam ko marami na sa inyong nakakita ng hayop na ito or kalabaw. Okay. Sino sa inyo ang mga nakakita na ng kalabaw? Magaling! Halos lahat sa inyo ay nakakita na ng kalabaw. Anong kulay meron ng kalabaw? Anong kulay? Itim. Tama! Magaling mga bata. At saan nyo madalas nakikita ang kalabaw? Magaling. Ang iba ay sa bundok at palayan or tubigan. Sino ang madalas gumagamit ng kalabaw? Sige nga, Mabel. Magsasaka. Magaling. Magsasaka o mga naglilingkod sa ating bayan at komunidad. Bakit nga ba ginagamit ang kalabaw ng mga magsasaka o ng mga tao na nangangailangan ng tulong? Dahil ang kalabaw ay isa sa mga pinakamalakas na hayop at matyagang hayop. Dahil ang kalabaw ay tinutulungan ng mga tao na magbuhat ng mga bagay na hindi nila kayang buhatin tulad ng mga palay, mga produktong tulad ng mga saging, mga babibigat na bagay katulad ng mga pinutol na puno ng nyog o mga iba't ibang uri ng mga bagay na hindi kayang buhatin na nag-iisa lamang. Malaki ang tulong ng kalabaw sa atin dahil ang kalabaw ay nagagamit din sa pag-araro sa tubigan. At ang kalabaw ay malaking tulong dito dahil kung wala ang kalabaw, hindi kaya ng tao. Maaaring magkasakit ng tao dahil hindi nila kayang buhatin ang mga bagay na bakal tulad nga ng araro. Malaking tulong ang nagagawa ng kalabaw. Dahil kahit ito ay pagod na, hindi ito tumitigil sa paglalakad. Maihatid lamang ang ating mga kailangan sa ating pamamahay. Kapag nakakita kayo ng kalabaw, at matatakot ba kayo dito? Oo. Matatakot kayo pero dapat kapag tayo lalapit dito ay may lagi tayong may kasama na nakakatanda sa atin. Dahil ang kalabaw ay hindi rin natin alam, minsan ito ay delikado. Dahil ito ay meron ding dalawang sungay at baka ito magalit tayo masuwag. Delikado din ang kalabaw, pero kailangan mag-ingat at may kasama tayong makakatanda sa atin. Sunod ay mga taong nagsasayaw ng karinyosa at isang tahanan kung saan ay ang tinatawag na bahay kubo. Sino sa inyo ang nakasayaw na ng karinyosa o
nakakita na sumayaw ng karinyosa? Pero na ba? Alam nyo ba kung ano ang karinyosa? Okay. Ngayon, okay, ano? Yes, Ira. Noon, tama, sabi ni Ira ay alam daw nila ay ang tinikling na dating pambansang sayaw ng Pilipinas. O, tama. Ang dating pambansang sayaw ng Pilipinas ay ang tinikling. Ngunit ito, ngayon ay pinalitan na ng pambansang sayaw na kung saan ang karinyosa, na merong magkapareha na babae at lalaki. Dito ay merong pamaypay ang babae at nakabarong ang lalaki at ang babae ay nakasaya. Ang sayaw na ito ay nagsisimbolo sa parang pag-iibigan ng dalawang tao. Maaari kayong manood ng mga video dahil alam ko naman ilan sa inyo ay marunong ng gumamit ng teknolohiya katulad ng cellphone. Ang ilan sa inyo ay nanonood na ng TikTok, YouTube, o kung ano pa man, Facebook. Maaari nyong hanapin upang malaman ninyo kung paano sayawin or paano ginagawa ang pagsasayaw ng karinyosa. Okay, sunod ay ang bahay kubo. Sino sa inyo na ang nakaabot pa o nakakita dito ng bahay kubo? Sino sa inyo? Marahil ang karamihan sa inyo ay hindi na naabutan ng bahay kubo dahil ito ay matagal na tirahan. Ilan na lamang ang meron tumitira sa ganitong bahay. Dahil ngayon ay nag-iba't ibang upgrade na ng tahanan. Tulad ngayon, mga sementado ng bahay, meron na mga taas, baba, up and down, mga nakabubog, lahat ayos na ang mga bahay ngayon. Pero noong panahon ng mga ating mga magulang, naabot pa nila to, ganito pa ang itsura ng dating tahanan. Kaya ito ang tinawag na pambansang tahanan or bahay kubo. Ang bahay kubo ay nagmula o nayari sa anahaw at kawayan. Ang unang panahon ay napakasimple lamang ng buhay dahil hindi pa naman kayamanan noon. Para sa mga simpleng pamilya, dito sila tumitira. Malamig at tahimik ang lugar. Marami pang mga puno sa paligid at maaliwalas tingnan. Sunod ay ang pambansang prutas at pambansang sasakyan. Pambansang prutas at ang pambansang sasakyan. Alam nyo kung ano ang pambansang prutas. Ano ito? Mangga. Magaling. Sino nakakain sa inyo ng mangga? Very good. Mahuhusay yung mga bata. Mahalaga kumain ng mangga dahil ito ay isa sa pinakamasustansyang prutas. Sino na sa inyo nakakita ng puno ng mangga o nakakit na sa puno ng mangga? Okay, magaling. Pero delikado at maingat dapat tayo pag tayo ay aakit sa puno ng mangga. Dahil maaari tayong mabalian. Tama. Ay, sino na sa inyo ang nakakain ng hilaw at hinog na mangga? Anong lasa ng hilaw na mangga, mga bata? Maasim. Okay. Saan nyo madalas isinasawsaw ang hilaw na mangga? Toyo. Asin. Okay, very good. Ang sunod ay ang ating pambansang sasakyan. Sino kaya sa inyo ang nakakita ng gantong sasakyan? Hanggang ngayon. May nakikita pa ba kayong ganito? Okay, saan? Saan, Bon? Saan ka nakakita ng gantong sasakyan? Ano ang tawag dito?
Okay, tama. Ito ay tinatawag na kalesa. Ito ang ating tinawag na pambansang sasakyan dahil ito ang unang naimbento sa ating bansa na kung saan ito ay nagmula sa may dalawang gulong na nagmula sa kahoy, na ginawa sa kahoy. At ang humihila sa kalesa na ito ay ang ating, anong tawag sa hayop na to? Kabayo. Tama, magaling. Noong unang panahon, wala pang katulad ng mga sasakyan na jeep, tricycle, motor, o kotse. Wala pa nung unang panahon ng mga sasakyan na yan. Dito sa Pilipinas, ang unang-unang sasakyan na naimbento ay ang kalesa, na kung saan ang humihila dito ay ang kabayo. May makikita pa kayo dito sa Manila na pwede kayong sumakay. Pero mayroon dito ang mamaneho, tao. Sasakay sa kabayo. Okay, sunod ay ang ating pambansang dahon at pambansang laro. Okay natin ng mga bata. Sino na sa inyo nakakita ng anahaw? Iilan lamang ang nakakakita pa sa inyo ng anahaw. Dahil ang anahaw ay madalas ay makikita sa kagubatan. Sa kagubatan, ay delikado naman pumunta ang mga bata. Ang puno na ito ay medyo matayo, mataas. At merong may mga tinik. May tinik siya dito sa kanyang angkay, sa pinagano ng dahon. Karaniwan ay ginagawa ang anahaw na sa tingin ninyo, saang madalas gamitin ang anahaw? Yung iba, ginagawang ginagawang bubong sa bahay kubo. Nabanggit ko nga kanina. At yung iba naman nung unang panahon ay ang anahaw ay ginagawang pamaypay. Sunod ay ang pambansang laro o arnis. Sino sa inyo ang alam ang larong ito? Napapanood nyo lamang. Okay. Ang arnis ay ang ating pambansang laro. Noon, ang ating pambansang laro, nung unang ay ang takraw. Yun ang naabutan namin. Ang pambansang laro noon ay ang takraw. Yun yung may bola. Tulog-tulog sa ulo, gano'n. Tapos, ngayon, pinalitan na siya. Ang pinalitan sa kanya ay arnis. Dalawang kawayan. Ito yun. Dalawang kawayan. Sa baba. Ayan. Ganyan yung arnis. Ang laro niyan ay magkapareha. May mga proseso kung paano laruin yung laro ito. Sunod ay ang ating pambansang kasuotan o ang barong at ang saya. Barot, saya. Yan. Sino na sa inyo ang nakakita ng gantong kasuotan? Saan nyo madalas nakikita mga gantong kasuotan? Kapag may mga palabas. Sa paaralan. Pwede, maaari. Oo. Saan pa? Ay, magaling. Ang barong ay kadalasang sinusuot ng mga lalaki. At ang saya ay kadalasang sinusuot ng mga babae. Ang barong ay kadalasang sinusuot din ng ating Pangulo ng Pilipinas. Tama. At ang saya naman ay kadalasang sinusuot ng mga babae.
Pwede rin suotin ng barong at saya sa pagsasayaw. Mga formal na sayaw, pwede. Tulad ng Karenyosa, pwede silang magbarong at saya kung angkop ito sa kanilang palabas. Okay, ngayon mga bata. Naalala nyo pa ba kung ano ang ating pinag-aralan ngayon? At kung ano ang mga ito? Ano mga bata? Naintindihan nyo ba kung ano pinag-aralan natin ngayong araw na to? Okay, magaling. Kung talagang lubos ninyong naiintindihan ng ating pinag-aralan ngayong araw, ay meron akong ipapagawa sa inyong aktibidad. Handa na ba kayo? Magaling. Ngayon, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang magiging unang grupo at ito ang magiging pangalawang grupo. Okay. Ito ang ating aktibidad. Ngayon, ang unang grupo at pangalawang grupo ay bawat pangkat ay may isang tatayo upang pumili ng papel o tatlong papel at bawat papel ay may nakasulat na sagisag. Gagawan ito ng imahe o drawing at isasalaysay ito sa ating klase. Ulitin ko. Bawat isa sa dalawang grupo ay pupunta sa unahan upang bumunot ng 1 hanggang 3 larawan at iguguhit ito sa papel. Tama. Bawat pangkat ay may isang tatayo upang pumili ng papel o 3 papel. At bawat papel ay may nakasulat na sagisag. At gagawan nito ng imahe o i-drawing at isasalaysay sa klase. Galing. O, naintindihan na? Mga bata? Okay, mahusay. O, sino ang pipili sa unang pangkat? Okay. Abel. Sa pangalawang pangkat. Okay, Era. Okay. Punta na kayo dito sa unahan upang bumunot ng mga larawan. Okay. Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Meron lang naman kayong 5 minuto upang iguhit ang inyong mga nabunot. Wala kayong papel. O sige na, sige, pwede kayo ditong gumuhit. Dito nyo na lamang iguhit ang inyong mga nakuha. Ito ang para sa pangkatwad at pangalawang pangkat. Okay. Tapos na ba mga bata? Mahusay. Kung ganon, ay maaari na ba kayong pumunta dito sa unahan at nang maipaliwanag nyo na kung ano ang inyong nakuhang larawan at inyong naiguhit na larawan. Okay, Bon.
Ikaw ang magpapaliwanag para sa inyong grupo. Ano ang inyong nakuha? Okay, paliwanag mo na. Oh, magaling. Maaari ka nang maupo. Ang nakuha ng pangkat una ay ang larawan ng ano nga? Ang nakuha ninyo mga bata? Watawat. Magaling. Ang nakuha nilang larawan ay ang watawat ng Pilipinas. At meron itong kulay, asol, at pula, puti at dilaw. Meron itong isang araw at 3 bituin. Magaling. At ito ay sumisimbolo sa atin bilang isang Pilipino. Mahusay. Bigyan ng 3 palakpak ang unang grupo. Okay. Para naman sa pangkat pangalawa, ano ang inyong nakuhang larawan? Okay. Mabel, ikaw ang magpapaliwanag. Okay, magaling. Ang nakuhang larawan ng pangalawang grupo ay ang pambansang hayop. Ano ito ay? Ano nga ito, mga bata? Kalabaw. At sinabi ni Mabel na ang kalabaw ay, o sinabi ng pangalawang grupo na ang kalabaw ay isa sa pinakamasipag na hayop, matyaga at maaasahan. Ginagamit ito ng mga magsasaka. Okay, magaling. Naintindihan nyo ng mabuti ang ating pinag-aralan. Ngunit ngayon mga bata ay nais ko lamang idagdag ito sa inyong kaalaman na dapat ang ating pambansang sagisag ay hindi natin malilimutan sa ating isip at sa ating puso dahil ito ay bumubuo sa atin bilang isang Pilipino. At kahit kailan ay dapat hindi natin ito ipinagmamakahiya kanino man. Dahil dito tayo nagmula. At ito ang nagpapakita na tayo ay isang tunay na Pilipino. Be Pinoy, proud to be Pinoy. Okay? Magaling. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isa pang aktibidad. Okay? Maaari nyo bang basahin mga bata ang ating panuto? Okay. Ang panuto ay idikit ang larawan ng pambansang sagisag na isinasalaysay sa mga pangungusap. Ngayon, ang unang katanungan, ito ay nahahati sa 3 kulay. Pangalawang katanungan, nagbibigay tulong sa mga magsasaka. Pangatlong katanungan, ito ang pambansang ibon. Pang-4 na katanungan ay pumalit sa tinikling bilang pambansang sayaw ng Pilipinas. Pang-5 o kahulihang tanong, ito ang pambansang awit ng ating bansa. Handa na ba kayo mga bata? Maaari nyo na itong sagutan sa inyong kwaderno. At nandito ang mga larawan. Matapos sagutan, isasagutan din natin ito ulit sa unahan. Okay, tapos na ba mga bata? Magaling. Para sa unang katanungan,
Ano ang inyong sagot mga bata? Ito ay nahahati sa 3 kulay. Ano? Ano ang inyong sagot? Watawat. Magaling. Maaari ba kayo pumunta dito sa unahan upang idikit ang inyong sagot? Okay. Unang sagot ay ang watawat. Sa pangalawa, katanungan nagbibigay tulong sa mga magsasaka. Okay, very good. Magaling. Lahat ang sagot ninyo ay tama. Ngayon, para sa ating panguling gawain, ngayong araw na ito ay maaari nyo bang basahin ang ating panuto, mga bata? Okay. Ang ating panuto ay bilugan ang tamang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Okay, maaari na kayong kumuha ng inyong papel. Tapos na ba mga bata? Magaling. Maaari na din natin itong sagutan ngayon. Okay. Sa unang katanungan, sino ang pambansang bayani ng ating bansa? Sa inyong palagay, sino? A. Andres Bonifacio. B. Emilio Aguinaldo. C. Jose Rizal. D. Manny Pacquiao. Ano ang inyong mga sagot mga bata? Letter C. Tama. Sa pangalawang katanungan, ilan ang bituin na makikita sa watawat ng Pilipinas? Letter A, 2. Letter B, 6. Letter C, 4. Letter D, 3. Ano ang inyong mga kasagutan, mga bata? Okay, Bon, maaari ka ba pumunta dito sa unahan upang iguhit ang iyong or bilugan ng iyong kasagutan? Okay, ang sagot ni Bon ay letter D. Tama. Para sa pangatlong katanungan, basahin mga bata. Ano ang pambansang puno? A. Saging. B. Nara. C. Acacia. D. Lokban. Okay, Ira, maaari mo ba ang bilugan ng titik ng tamang sagot dito sa unahan? Okay, ang sagot ni Ira ay letter D. Ang Nara. Tama. Para sa panghuling katanungan, basahin ng lahat. Ano ang pambansang bulaklak ng bansa? A. Sampaguita. B. Gumamela. C. Rosas. D. Orchids. Okay, Mabel. Maaari mo bang bilugan ng tamang sagot? Maaari ka nang pumunta dito sa unahan. Ang kanyang sagot ay letter A. Tama. Sino ang nakakuha sa inyo ng 4 na tama or perfect score? Magaling! Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Eh di marahil na, ngayong araw ay marami kayo natutunan at sa susunod na araw ay pag-aaralan pa natin ng iba't pang. Okay, tama. Ngayon ay para sa inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin mga bata, magbibigay ng isang sagisag ng Pilipinas, o magbibigay ng isang sagisag ng bansa at iguguhit ito sa isang short bond paper. Okay. Naintindihan mga bata? Magbibigay ng isang sagisag ng bansa at iguguhit ito sa isang short bond paper. May katanungan pa mga bata? Okay, ano yun, Bon? Kung kukulayan ba? Sige,
Pwede naman. Pwede. Okay? Maaaring magsitayo na ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Paalam na mga bata. Mag-iingat pa uwi sa inyong tahanan. Goodbye, class. Okay na.